Isang binatilyo ang nagligtas sa buntis na asawa ng isang milyonaryo sa eroplano at ang hiningi niyang kapalit ay nagpaiyak sa lahat. Sa taas na 35,000 talampakan sa itaas ng Atlantic Ocean, habang ang madilim na kalangitan ay tila walang hanggan sa labas ng maliliit na bintana ng eroplano, dalawang bagay lang ang tiyak kay Alvin Ramos. May babaeng 3 hilera sa unahan na nasa matinding panganib at walang tumitingin sa tamang direksyon para sa tulong. Hindi siya makahinga, pakiusap, may tumulong. Ang sigaw ng paghingi ng tulong ay bumasag sa tahimik na ugong ng mga makina para bang salamin na nabasag ang katahimikan ng kabin. Mabilis na rumesponde ang mga flight attendant. Kalmado ang mga mukha pero puno ng takot ang mga mata. Isang lalaking may uban at nakasuot ng mamahaling kasuotan ang nakatayo sa tabi ng isang magandang babae na malinaw na buntis na buntis. Namumula ang kanyang mga labi at unti-unti nang nagiging kulay asul. Isa akong financial advisor, hindi ako doktor! Pasigaw ng lalaki sa isang flight attendant na nagbubukas ng emergency medical kit. Wala bang doktor sa eroplano? Mahigpit niyang hinahawakan ang kamay ng kanyang asawa. Sa ilalim ng ilaw ng cabin, kumikislap ang kanyang singsing habang nanginginig ang kanyang mga kamay. Malamig at mahina ang mga daliri ng babae. Si Alvin, 17 taong gulang lamang, ay nanatiling nakaupo, nanginginig, hindi sigurado kung dapat ba siyang lumapit. Habang naghahanap ang mga flight attendant ng profesional na medikal, tanging ang mga pasahero sa unahan ang tinitingnan nila, walang lumingon sa binatilyong nasa likuran, nakasuot ng luma at kupas na hoodie. Siyempre, sino bang mag-aakala na manggagaling sa isang teenager ang tulong? Pero alam ni Alvin kung ano ang nangyayari. Nakita na niya ito dati. Ang mga sumunod na sandali sa loob ng kalahating oras ay tuluyang magbabago sa buhay ng lahat ng nasa loob ng eroplano, lalo na sa milyonaryong lalaki na kalaunan ay umaming ibibigay niya ang lahat para mailigtas ang kanyang asawa at hindi pa isinisilang na anak. Ngunit hindi siya kailanman naging handa sa hihingin ng binatilyo bilang kapalit. Isang hiling na labis na nakagulat, makapangyarihan at nagpaiyak sa kanya. Pinaharap nito sa kanya ang mga pagkiling na matagal na niyang hindi namamalayan. Ito ang kanilang kwento. Kung damang-dama mo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe. Hatid namin ang mga totoong kwento ng mga di pangkaraniwang tao at ang hindi inaasahang koneksyon na bumabago sa kanilang kapalaran. Lumabas si Eduardo Torres mula sa kanyang makintab na Bentley at lumakad sa basang semento sa harap ng International Terminal ng JFK Airport. Ang kanyang mamahaling Italian shoes ay mas mahal pa kaysa sa lingguhang kita ng karaniwang tao. Sa edad na 58, lakad pa lang niya ay bakas na ang tagumpay, isang lalaking sanay nang magbigay daan ang mundo sa kanya. Ngunit sa araw na yon, tila walang halaga ang kanyang kayamanan. Maingat niyang inalalayan ang kanyang asawang si Rowena palabas ng kotse. Dahan-dahan lang, mahal, bulong niya habang nakayakap sa kanya. Sa edad na 43, si Rowena ay kapansin-pansin pa rin, mas lalo siyang naging kaakit-akit dahil sa kanyang pagbubuntis. Ang kanyang gintong buhok ay dumadampi sa kanyang mga balikat, bumabalot sa muka na madalas makita sa mga magasin ng sosyal na mga pagtitipon. Ayos lang ako, Eduardo, sagot ni Rowena, may mahining ngiti habang hawak pa rin ang kanyang tiyan. Sabi ng doktor, ligtas ang lumipad sa ikalawang trimester at gusto kong nandoon habang tinatanggap mo ang award mo. Tumango si Eduardo, bagaman may bakas ng pag-aalala sa kanyang mga mata. Pagkatapos ng 3 pagkalaglag at ilang taon ng fertility treatments, ang sanggol na ito ay tila isang himala. Sa ika-28 linggo, saka lang sila muling nangahas umasa. First-class tickets, may private car sa London at may doktor na naka-standby, tila mantra ni Eduardo sa sarili. At sinabi ko na rin sa flight crew ang kalagayan mo.
Tumawa si Rowena. Pinaplano mo talaga lahat, no? Kaya siguro ikaw ang Humanitarian Financier of the Year. Habang inaayos ng kanilang driver ang mga mamahaling bagahe, hindi nila napansin ang isang dilaw na taxi na huminto sa likuran o ang payat na binatilyo na bumaba. May bit-bit na lumang backpack at nagbibilang ng lukot-lukot na perang papel para pambayad sa pamasahe. Napangiwi si Alvin Ramos habang ibinibigay ang halos lahat ng kanyang pera sa driver. Mas mahal pala ang pamasahe mula sa bahay ng kanyang lola sa Harlem. Ipinasok niya ang kanyang huling $20 sa lumang pitaka, ang perang emergency na pinangakong iingatan niya. Ipagmamalaki ka nila, anak, sabi ng kanyang lola Marilu Ramos kaninang umaga habang inaayos ang kanyang kwelyo. Sa edad na 73, si Marilu pa rin ang pinakamalakas na tao sa buhay ni Alvin. Kahit may oxygen tube sa ilong at ginagastusan ng karamihan sa kita ang mga gamot niya. Makikilala na ng mga doktor sa London ang nakikita ko sa iyo. Tumangulang si Alvin, pinipigilan ng emosyon. Hindi niya nasabi sa lola na ang Young Medical Achievers International Program ay partial scholarship lamang. Ang natitirang gastos, eroplano, hotel, pagkain ay tinipid mula sa mga birthday gift, part-time jobs at maliit na life insurance mula sa kanyang yumaong ina na pumanaw dahil sa breast cancer. Ang biyahe na ito ang pag-asa niya sa kinabukasan, sa pangarap niyang maging doktor at sa balang araw ay mailipat ang kanyang lola mula sa lumang apartment na may sirang heating at elevator. Pagpasok sa paliparan, kinuha ni Alvin ang kanyang nakaprint na boarding pass at hinanap ang gate ng kanyang flight. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi pa siya nakasakay ng eroplano, hindi pa siya nakalabas ng New York. Pero ngayon, lilipad na siya patungong London para sa isang prestihiyosong programang medikal na tumatanggap lang ng 50 estudyante mula sa buong mundo. Ayon sa kanyang AP Biology teacher, si Alvin ay isang talento na minsan lang dumarating. Isang binatilyong likas ang pagkaunawa sa kalusugan ng tao na hindi kayang ituro ng aklat. Ang hindi sinabi sa liham ay kung paano natutunan ni Alvin ang lahat ng ito. Sa pagiging tagapag-alaga ng kanyang lola, sa pamamahala sa kanyang COPD, sa pagkilala ng maagang sintomas ng heart failure, at sa pagsunod sa komplikadong schedule ng gamot araw-araw. Pagsapit ng ika-16 na taon ni Alvin, kayanan niyang kumuha ng vital signs na parang isang bihasang nurse. Kabisado niya ang lahat ng babala at side effects ng mga gamot na nakasalansan sa maliit nilang kabinet sa banyo. Ngunit habang naglalakad siya sa masikip na paliparan, hindi ang kanyang kaalaman ang napapansin ng mga tao. Bahagyang lumalayo sa kanya ang mga dumaraan, hindi halata, ngunit sapat upang maramdaman niya ito. Mas matamang binabantayan siya ng mga gwardiya. May mga magulang na palihim na hinihila palapit ang kanilang mga anak. Sanay na si Alvin sa tahimik ngunit matalim na paghusga. Ang pagtingin sa kanya ng mga tao kahit hindi pa siya nagsasalita. Pero ngayong araw, mas masakit yon kaysa dati. Hindi ito dapat maging tungkol sa diskriminasyon. Dapat ito ay araw ng pag-asa, araw ng pagpapakita kung ano ang kaya niya. Sa sobrang pag-iisip, muntik na siyang mabangga sa isang airline worker na nagtutulak ng cart ng bagahe. Habang umiiwas siya, napansin niya ang pamilyar na pares. Ang lalaking naka-Amerikana na inaakay ang buntis na asawa papunta sa first class check-in. Agad silang inalalayan ng mga empleyado ng eroplano. Lumiko si Alvin papunta sa mahaba at masikip na pila ng economy class. Walang kaalam-alam na ang tadhana ay pagsasamahin silang muli sa gitna ng kaguluhan. Sa loob ng Marangyang Lounge, nagbabasa si Eduardo Torres ng kanyang mga email habang nagbabrowse naman si Rowena ng isang magasin tungkol sa pagbubuntis. Ang malambot na ilaw, komportabling upuan at tahimik na paligid ay tila naghihiwalay sa kanila mula sa ingay ng terminal sa labas.
Braxton Hicks na naman, bulong ni Rowena habang umuupo ng maayos at hinahaplos ang tagiliran. Mas madalas na sila ngayon. Nagtaas ng tingin si Eduardo, halatang nag-aalala. Kailangan ko bang tawagan si Dr. Santos? Ngumiti si Rowena upang pakalmahin siya. Hindi naman ito seryoso. Rehearsal lang daw yan ng katawan ko. Sabi ng instructor sa birthing class, di ba? Nang may pag-aalinlangan, bumalik si Eduardo sa kanyang laptop, bagamat wala roon ang kanyang isipan. Ang kumpanya niyang Torres Financial Group ay nasa huling yugto ng kanilang pinakamalaking charitable project. Isang medical center sa Rwanda na layong tumulong sa libu-libong nangangailangan. Ang proyektong ito ang dahilan ng award na matatanggap niya sa London. Pero sa kaibuturan ng kanyang damdamin, alam ni Eduardo na hindi purong kabutihan ang simula nito. Isa itong matalinong galaw sa buwis ayon sa kanyang mga tagapayo. Ngunit nang makialam si Rowena na ibinuhos ang puso sa proyekto, nagbago ang lahat. Ang kanyang dedikasyon ang nagbigay ng tunay na kahulugan sa isang bagay na nagsimula bilang estratehiya lamang, marahil para punan ang katahimikan ng isang tahanang matagal nang umaasa sa anak. Lumapit ang isang lounge attendant. Mr. Torres, magsisimula na po ang boarding. Maari ko po bang samahan kayo ng inyong asawa sa gate? Tinulungan ni Eduardo si Rowena at magkasama silang nagtungo sa eroplano. Samantala sa kabilang bahagi ng terminal, nakapila si Alvin sa economy boarding line, tahimik na binabalikan ang kanyang flashcards. Lukot at kupas na ang mga gilid nito sa paulit-ulit na paggamit. Pulmonary embolism, bulong niya. Mga sintomas, bigla ang hirap sa paghinga, pananakit ng dibdib, mabilis na tibok ng puso. Ikinampay niya ang card, hindi alam na ang mismong mga salitang iyon ay magiging lubhang mahalaga sa loob lamang ng ilang oras. Habang pumapasok sa eroplano, malinaw ang pagkakaiba ng kanilang mga buhay. Masiglang sinalubong ang mag-asawang Torres at inalalayan papunta sa kanilang first-class pods. Inalok si Eduardo ng champagne. Si Rowena naman ay pumili ng sparkling water, maaliwalas, elegante at tila walang kahirap-hirap. Si Alvin sa kabilang banda ay nagtulak-tulak sa masikip na aisle ng economy class, pilit na umiiwas sa mga pasaherong natutulog o nag-aayos ng gamit. Nakaupo siya sa gitna ng isang malaking lalaking okupado ang parehong armrest at ng isang matandang babae na nakatulog na sa bintana. Habang ang eroplano ay lumilipad na sa madilim na kalangitan, walang kaalam-alam ang sinuman kung gaano kabilis silang pagtatagpuin ng kapalaran. Ang flight na ito ay magiging entablado ng mga nakatagong paniniwala, matagal nang inakalang totoo at ng kahinaan ng pagiging tao. Sa taas ng 35,000 talampakan, walang takasan, isa't isa lamang ang magiging sandigan. 4 na oras matapos lumipad, bumalot ang gabi sa labas ng mga bintana at karamihan sa mga pasahero ay himbing na. Ang eroplano ay tila nasa gitna, wala na sa New York, hindi pa nasa London. Isang limbo sa pagitan ng dating buhay at bagong simula. Mahinang ilaw na lamang ang nakasindi. Ang ugong ng makina ay tila musika sa mga natutulog. Ngunit gising pa rin si Alvin, sobra ang kaba para sa interview na naghihintay sa kanya. Dahan-dahan siyang lumabas mula sa kanyang pwesto, pinipilit na hindi magising ang katabing natutulog at nagtungo sa likod ng eroplano. Doon siya tumayo, nag-unat ng mga binti at binuklat ang kanyang notes sa mahinang liwanag ng gali. Dapat matulog ka na, iho, ani ng isang mabait na flight attendant habang inaayos ang drink cart. Nakalagay sa kanyang name tag, Imelda. Ang kanyang ngiti ay nagpapalambot sa kulubot ng kanyang mga mata. Opo, ma'am. Sagot ni Alvin, may paggalang, isang bagay na itinuro sa kanya ng kanyang lola. Kinakabahan lang po, first time kong lumipad. Aba, kakaiba naman ang pinili mong unang biyahe, ani Imelda na may tawa.
Tumatawid ka agad ng karagatan. Punta ka ba sa pamilya mo sa London? Hindi po. Para po sa isang medical program, para sa mga estudyante, para sa mga future doctor po. Nagulat si Imelda at saka ngumiti ng may pagmamalaki. Aba, nakakabilib ka? Yung apo ko kasing edad mo pero lulong sa video games. Bago pa makasagot si Alvin, may ilaw na kumislap sa kanyang control panel. Ayan na, first class na naman. Malamang may gusto na namang champagne, biro niya sabay tulak ng cart. Bumalik si Alvin sa kanyang upuan, dahan-dahang dumaan sa mga natutulog. Habang muli siyang umupo, napaisip siya tungkol sa mundo ng mga nasa unahan, so elegante, tila hindi maaabot. Katulad ng mag-asawa na nakita niya kanina, akala niya perpekto na ang lahat sa kanila. Ngunit sa loob lamang ng ilang oras, ang mundo nilang iyon ay guguho at si Alvin lang ang maaaring magligtas. Ang mga pasahero sa first class ay hindi kailangang mag-alala sa mga bagay tulad ng pagbabudget ng $20 para tumagal ng 2 araw. Ngunit iyan mismo ang hamon na kinahaharap ni Alvin Ramos. Samantala, ilang hilera sa unahan, si Rowena Torres ay hindi mapakali sa kanyang komportableng reclining seat. Sa kabila ng karangyaan at espasyong alok ng first class, hindi mawala ang matagal ng pananakit ng kanyang ibabang likod. Maghapon na siyang nakakaramdam ng pagkahilo, paminsan-minsan iniisip na normal lang ito sa buntis. Ngunit ngayon, may kakaibang higpit sa kanyang dibdib na nagpahinto sa kanya. Eduardo, bulong niya ng marahan, ayaw niyang gambalain ng asawa kung sakaling nakatulog na ito. Matagal nang balisa si Eduardo sa buong pagbubuntis. Sanay na si Rowena na pababain ang tono ng kanyang mga sintomas upang hindi lalo pang mabahala ang asawa. Gayunman, agad na nagising si Eduardo. Bilang negosyante, sanay siyang magising sa kahit kaunting ingay. Anong nangyari? Ayos ka lang ba? Tanong niya agad. Ayos lang siguro, sagot ni Rowena, pilit na kumakalma kahit nararamdaman na niyang lumalala ang pressure sa kanyang dibdib. Medyo hirap lang huminga. Hindi na nagatubili si Eduardo, agad niyang pinindot ang call button na nanatiling kalmado sa boses pero halatang nag-aalala sa mga mata. Magpaabot tayo ng tubig. Sabi ng doktor, mahalagang hydrated ka. Dumating agad si Imelda, ang flight attendant na nakausap ni Alvin kanina. Napansin agad ng kanyang mga mata ang pamumutla ni Rowena. Sandali siyang napatigil. Ayos lang po ba kayo, ma'am? Sa tingin ko, bungad ni Rowena, ngunit agad naputol ang kanyang sinasabi dahil sa matinding kirot. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Nahihirapan po talaga akong huminga. Agad nagbago ang kilos ni Imelda. Mabilis ngunit maingat. Kinuha niya ang pulso ni Rowena. Ilang linggo na po kayo? Tanong niya. 28 linggo. Mabilis na sagot ni Eduardo, nanginginig ang tinig. Delikado ba ito? Anong nangyayari? Kukunin ko ang first aid kit. Titingnan ko rin kung may doktor sa eroplano. Sagot ni Imelda. Kontrolado ang boses ngunit ang bilis ng kanyang hakbang ay nagsiwalat ng lumalaking pangamba. Manatiling kalmado po at dahan-dahang huminga, Mrs. Torres. Dagdag niya habang papalayo. Mabilis na gumalaw si Imelda sa buong kabin, tahimik, ngunit seryoso habang humihingi ng tulong medikal. Ngunit lalong lumala ang kondisyon ni Rowena. Paikli ng paikli ang kanyang hininga at pawis ang lumilitaw sa kanyang noo kahit malamig ang temperatura sa eroplano. Eduardo, ungol niya, ngayon ay puno na ng takot ang kanyang mga mata. May mali ang baby. Hinawakan ni Eduardo ang kamay niya ng mahigpit. Ang kanyang pagiging kalmado ay tuluyang naglaho habang nilamon siya ng takot. Pakiusap, tulungan niyo kami! Sigaw niya, umaalingaw-ngaw sa katahimikan ng cabin. Ginigising ang mga pasahero sa magkabilang seksyon. Sa economy class, nagising si Alvin. Narinig niya ang mga salitang buntis na babae, nahihirapan huminga, first class. Nakita niyang may flight attendant na dumaan, may dalang pulang medical kit.
At narinig niya ang tanong, may doktor po ba sa eroplano? Tinignan ng flight attendant ang mga pasahero sa economy section na halatang nawawalan na ng pag-asa, walang doktor sa business o first class. Biglang bumilis ang takbo ng isip ni Alvin. Ang mga sintomas, pagkakapos ng hininga, pananakit ng dibdib, pagbubuntis, napaalala sa kanya ng lola niya. Dati na niya itong nakita, ang sanhi, pulmonary embolism, pamumuo ng dugo sa baga. Alam niyang mas mataas ang posibilidad nito sa mga buntis. Pero paano kung mali siya? Paano kung hindi siya paniwalaan? Paano kung mas lalo lang niyang pinalala ang sitwasyon? Ngunit ang pagkataranta sa boses ng crew ay hindi niya matiis. Tumayo siya. Hindi po ako doktor, sabi ni Alvin, pilit pinatatatag ang kanyang tinig. Pero sa palagay ko po, alam ko ang nangyayari. Hindi siya halos pinansin ng flight attendant. Kailangan namin ng profesional, pakiupo po muli, maring utos nito. Baka po pulmonary embolism yan, iginiit ni Alvin, mas malakas na ngayon ang boses. 5 beses, mas mataas ang tsansa sa mga buntis. Nahihingal po ba siya? Namamaga po ba ang mga binti niya? Napatingin na sa wakas ang babae, may halong pagkabigla at pagdududa sa mukha. Paano mo yan nalalaman? Nagkagano na ang lola ko, sagot ni Alvin habang lumalapit. Ako po ang nag-aalaga sa kanya. May chronic obstructive pulmonary disease at sakit sa puso siya. Kung ito ay PE, kailangan niya ng oxygen. At baka ng blood thinners. May aspirin po ba kayo sakit? Nag-alinlangan si Imelda. May protocol siyang dapat sundin. Pero may kung anong totoo at matatag sa boses ni Alvin, may kaalaman, may katapatan. At ang hiyaw mula sa unahan ng eroplano ang naging huling tulak. Sumama ka sa akin, utos niya, pero kung mali ka, sana nga po ay mali ako. Sagot ni Alvin habang naglalakad na patungo sa unahan, ramdam ang mga matang nakatitig sa kanya. Ang eksena sa first class ay tila panikang nabalot sa pelus. Nakahiga si Rowena sa kanyang upuan, maputla, mabilis at mababaw ang paghinga. Nasa tabi niya si Eduardo, hindi maitago ang takot sa mukha. Sinusubukang isuot ni Imelda ang oxygen mask, ngunit hindi ito epektibo. Patuloy na hinahabol ni Rowena ang kanyang hininga. Pumasok si Alvin sa eksena. Nagtagpo agad ang mga mata nila ni Eduardo. Halatang nagtaka ito. Sino to? Nasaan ang doktor? Wala pong doktor sa eroplano, paliwanag ni Imelda. Pero sabi ng binatang ito, baka alam niya ang nangyayari. Tinitigan ni Eduardo si Alvin mula ulo hanggang paa. Mukhang bata, simpleng nakadamit, hindi na kailangang magsalita. Ang ekspresyon sa kanyang mukha ay nagsabi ng lahat. Isang buong buhay ng instinct, paghuhusga sa boardroom at social conditioning ang bumuo ng paningin niya sa mundo at sa kabataang ito. At ngayon, haharapin niya ang pinakamalaking pagsubok sa paniniwalang iyon. Sa karaniwang pagkakataon, hinding-hindi pagkakatiwalaan ni Eduardo Torres ang isang binatilyo tulad ni Alvin, kahit sa pagkuha ng kape, lalo pa sa paghawak ng medikal na krisis. Ngunit malayo sa pagiging karaniwan ang sitwasyon nila ngayon. Anong nangyayari sa asawa ko? Tanong ni Eduardo. Ang kanyang tinig puno ng autoridad, ngunit may bahid ng takot. Huminga ng malalim si Alvin. Ramdam niya ang bigat ng pagdududa sa boses ng lalaki, pero binaliwala niya iyon. Sir, sa palagay ko po ay may pulmonary embolism siya, pamumuo ng dugo sa baga. Tugma po ang mga sintomas niya at mas mataas po ang risk sa buntis, lalo na sa mahabang biyahe. At paano mo naman malalaman yan? Matalim na tanong ni Eduardo, halatang hindi kumbinsido. Inaalagaan ko po ang lola ko, sagot ni Alvin, mahinahon ng tono. Nagkaroon na rin po siya ng ganito. Nag-aaral na po ako ng medisina simula't edad 12. Lumingon siya kay Rowena, malumanay ang boses. Ma'am, may pananakit o pamamaga po ba sa isang binti? Baka po bago pa ang biyahe. Mahinang tumango si Rowena at itinuro ang kanyang kaliwang binti.
Kagabi pa, bulong niya, nahihirapang huminga. Akala ko normal lang na pamamaga dahil sa pagbubuntis. Lumingon si Alvin kay Imelda. Kailangan po nating iangat ang mga binti niya, tiyaking tuloy-tuloy ang oxygen. Kung may aspirin sakit, ibigay po natin agad. Nakakapagpabagal ito sa clot. Minsan, may injectable blood thinner din po gaya ng heparin. Maaari niyo pong tingnan. Nagkatinginan sina Imelda at isa pang flight attendant at saka tahimik na tumango si Imelda. Sige, titingnan ko. Gina, ipaalam sa piloto, maaring kailangan nating mag-divert. Tahimik lang si Eduardo, hindi makapaniwala sa nakikita. Isang binatilyo, kalmado at alam ang ginagawa. Maingat na inayos ni Alvin ang posisyon ni Rowena habang ipinaliliwanag ang bawat hakbang upang mapanatag siya. Sa binti po siguro nagsimula ang clot, paliwanag ni Alvin. Minsan napuputol ito at napupunta sa baga. Hindi nito tuluyang maayos ang aspirin pero maaaring mapigilan ang paglala habang hindi pa tayo nakalapag. Hindi na pagdududa ang nasa mga mata ni Eduardo kundi pagkamangha. Paanong alam mo lahat ng to? Tanong niya muli. Ngunit ngayong may paghanga na sa tinig. Tiningnan siya ni Alvin ng diretsyo. Kasi kailangan kong matutunan. Umaasa sa akin ang lola ko. Pagkatapos ay bumalik ang kanyang atensyon kay Rowena. Dahan-dahang huminga, Mrs. Torres. Malaking tulong ang oxygen. Habang lumilipad ang eroplano sa madilim na kalangitan, may nangyaring tahimik ngunit malalim na pagbabagong naganap. Sa unang pagkakataon, nakita ni Eduardo Torres ang isang taong malamang ay hindi niya pinansin dati o sadyang isinantabi bilang isang pag-asa. Sa loob ng pressurized cabin, nawala ang halaga ng estado sa buhay at anyo. Dumaan ang tinig ng piloto sa loudspeaker. Tayo po ay lilihis patungong Reykjavik, Iceland para sa emergency medical care. Lumiko ang eroplano pahilaga. Bahagyang bumuti ang paghinga ni Rowena dahil sa oxygen at aspirin, ngunit nananatiling kritikal ang kanyang kalagayan. Lalo pang nakababahala, tumataas ang heart rate ng sanggol. Kinumpirma ito ng portable fetal monitor mula sa medical kit. Sa loob ng isang oras, hindi umalis si Alvin sa tabi ni Rowena. Patuloy niyang mino-monitor ang kanyang vital signs gamit ang limitadong kagamitan at kalmadong ipinaliwanag ang sitwasyon sa crew at kay Eduardo. Sabi ng lola ko, ang panik ay ubos hininga, ani Alvin na may bahagyang ngiti. Kaya kalma lang tayo, ikaw, ako at ang baby mo. Okay po? Mahinang tumango si Rowena, may pagkalma sa kanyang mukha. Si Eduardo, nakatayo sa tabi, ay ramdam ang pagkabasag ng mga paniniwalang matagal na niyang dala. Magkahalong pagligtas, pasasalamat at kahihiyan ang sumiksik sa kanyang dibdib. Hinusgahan niya si Alvin sa unang tingin pa lamang. Ngayon, ang batang iyon ang dahilan kung bakit buhay pa ang kanyang asawa at anak. Sa wakas, mahina niyang tinanong, anong pangalan mo? Alvin Ramos. Salamat Alvin, ani Eduardo, at halos hindi sapat ang salitang iyon upang ipahayag ang damdamin niya. Hindi ko na maisip kung anong mangyayari kung... Huwag niyo pa akong pasalamatan, sir. Sagot ni Alvin, marahan ngunit matatag. Kailangan pa po niya sa ospital at pati po ang baby. Sandaling natigilan si Alvin, ngayon pa lang nag-aatubili. May interview po sana ako bukas ng umaga sa London sa Young Medical Achievers Program. Mukhang hindi ko na po maaabutan. Nagbago ang tingin ni Eduardo. Ang negosyanteng sanay mag-isip sa cost-benefit analysis ay nakita ang kabuuan ng sakripisyong iyon. Hindi lang isang interview ang isinuko ni Alvin, isang pangarap para sa isang estranghero. Nag-anunsyo ang piloto ng kanilang final descent. Paglapag nila sa Reykjavik, lahat ng mata ay nakatuon kay Rowena. Mabilis na pumasok ang mga medic sa eroplano. Agad siyang isinakay papuntang ospital. Matindi pa rin ang lagay niya, ngunit stable. Salamat sa maagap na kilos ni Alvin. Kinumpirma ng mga doktor,
pulmonary embolism na pinalala ng pagbubuntis. Pinuri nila ang mga ginawang hakbang, oxygen, aspirin, leg elevation, mga interbensyon na malamang ay nagligtas sa buhay ni Rowena. Mahalaga ang susunod na 24 na oras, ani ng lead doctor. Stable na siya. Nagsimula na ang tamang paggamot at maingat naming minomonitor ang sanggol. Sa sterile na waiting room ng ospital, sa ilalim ng malamig na fluorescent lights, magkatabi sina Eduardo at Alvin. Ilang PA lamang ang agwat. Wala na ang mamahaling suit at marangyang kapaligiran. Walang pakialamang kwarto kung sino ang negosyanteng bilyonaryo at sino ang galing sa Harlem. Nasa murang plastik na upuan sila, magkasangga sa krisis. Hawak ni Eduardo ang isang paper cup ng kape, hindi iniinom. Si Alvin ay nakaupo sa tabi, nakayuko, bakas sa mukha ang matinding pagod. At sa katahimikan, may nabuo ng hindi kailangang sabihin. Sa ilalim ng malamlam at malamig na ilaw ng ospital, lalo pang bumata ang anyo ni Alvin, lalo na kumpara sa figura niya kanina sa eroplano. Ang bahagyang aninong balbas at kumpiyansang boses na puno ng kaalamang medikal ay tila hindi tugma sa kanyang batang mukha na may bakas pa ng pagkabinata. Dapat ka nang magpahinga, mahina ang sabi ni Eduardo. Sa wakas ay binasag ang katahimikan. Wala na tayong magagawa ngayong gabi. Tumingala si Alvin, bakas sa mga mata ang matinding pagod. Ayos lang po ako, sir. Gusto ko lang makasigurong ligtas na po siya. Tumango si Eduardo, may biglaang pagsikip sa kanyang lalamunan. Ang kabataang ito na wala namang utang na loob sa kanila ay nanatili sa isang banyagang ospital. Isinakripisyo ang mismong dahilan kung bakit siya lumipad patungong London. Kwento mo nga ang tungkol sa programang iyon, tanong ni Eduardo, yung pinuntahan mo sana. Bahagyang tumuwid si Alvin sa kanyang upuan at sa kabila ng pagod, may sumilay na kaunting sigla sa kanyang mukha. Young Medical Achievers po ang tawag, isang global program para sa mga estudyanteng high school na gustong maging doktor. 50 estudyante lang po ang tinatanggap bawat taon. Uminit ang kanyang tinig, may halong simpleng kasigasigan. Ngayong araw po talaga ang mga interview, yung top 10 nakakakuha ng full scholarship sa kolehiyo. At na mismo yun, dahil sa amin ani Eduardo, hindi na tanong kundi isang payak na pahayag. Bahagyang kumibot ang balikat ni Alvin, tila nagtatangkang huwag ipahalata ang lungkot sa kanyang mukha. May mga bagay pong mas mahalaga, yun po ang laging sinasabi ng lola ko. Tahimik muli si Eduardo, pinapaikot-ikot ang paper cup ng malamig na kape sa kanyang mga kamay. Naalala niya ang binanggit ni Alvin sa eroplano, ang tungkol sa lola niyang inaalagaan. Sabi mo, umaasa sa iyo ang lola mo, muling sabi ni Eduardo. Ngayon ay puno ng tunay na interes. Tumango si Alvin. May COPD po siya, heart failure at arthritis. Ako na po ang nag-aalaga sa kanya mula nang mamatay ang nanay ko. 3 taon na ang nakalilipas. Kami na lang pong 2 ngayon. Ang kanyang pagsasalita ay payak, walang drama, walang awa, pawang katotohanan lang. Unti-unting nabago pa lalo ang pananaw ni Eduardo. Hindi na niya nakikita ang isang pagod na binatilyo sa hoodie. Nakikita na niya ang isang taong maagang pinasan ang bigat ng pagiging adulto. At lahat ng alam mo sa medisina, natutunan mo dahil sa kanya? Muling tumango si Alvin. Kailangan ko pong matuto. Nakatira po kami sa lugar kung saan mahirap makakita ng doktor. Nang magkasakit ang nanay ko ng cancer, nagsimula akong magbasa ng kahit anong impormasyon. At nang pumanaw siya, hindi na po ako tumigil. Bahagyang ngumiti si Alvin, pagod ngunit may tapang. Sabi po ng lola ko, may regalo raw ako sa bagay na to. Patuloy pa rin siyang nananahi ng mga damit para makapag-aral ako. Kahit masakit na ang mga kamay niya sa arthritis. Kaya po mahalaga sa akin ang programang iyon. Pagkakataon sana iyon para sa kolehiyo, med school, lahat. Ang payak at tapat na salaysay na ito ni Alvin ay tumagos kay Eduardo.
Mas matindi pa kaysa sa anumang dramatikong pagsusumamo. Napagtanto niyang mas marami pang hinarap na pagsubok ang kabataang ito sa edad na 17 kaysa sa kanya sa buong buhay na puno ng pribilehiyo. At sa kabila ng lahat, hindi nag-atubili si Alvin na tumulong sa isang estranghero. "Hinusgahan kita," biglang sabi ni Eduardo, halatang gulat pa rin siya sa sariling pag-amin. "Sa eroplano pa lang, nung nakita kita at naputo lang salita, hirap ipahayag." "Alam ko po kung ano ang nakita nyo," tugon ni Alvin, banayad ngunit totoo. "Sanay na po ako." Hindi galit ang boses, ngunit dama ang bigat ng habambuhay na pagkalimot at pangmamaliit. Tumimo ito kay Eduardo. Bago pa siya makasagot, pumasok ang doktor sa waiting area. "Mr. Torres," tawag nito habang binabasa ang clipboard, "hinanap po kayo ng asawa nyo at pati rin si Alvin. Sinabi po niyang siya ang tumulong sa kanya sa eroplano." Sabay na tumayo ang dalawa, sumunod sa doktor sa puting pasilyo ng ospital. Inilipat na si Rowena sa isang private recovery room. Tahimik ang tunog ng mga makina nagmo-monitor sa tibok ng puso niya at ng sanggol. Maputla pa rin siya, ngunit gising at kalmado. Wala na ang kulay bughaw sa kanyang mga labi. Dama ni Eduardo ang matinding paghinga ng ginhawa sa kanyang dibdib. Nagliwanag ang mga mata ni Rowena nang pumasok sila. "Ang mga bayani ko," sabi niya ng may ngiti, mahina ngunit matatag ang tinig. "Sinabi nila kung anong ginawa mo, Alvin, na ikaw ang unang nakaunawa sa nangyayari." Napayuko si Alvin, tila nahihiya sa labis na pasasalamat. "Kahit sino pong may kaalaman sa sintomas, gagawin din po ang pareho," sagot niya. "Pero walang ibang gumawa," tugon ni Rowena, sabay abot ng kanyang kamay. Pagkatapos ng isang sandali, lumapit si Alvin at hinawakan ito. "Sabi ng doktor, kung hindi ka daw agad kumilos, baka hindi na kami nakaligtas, pati ang baby." Lumapit si Eduardo, marahang hinalikan ang noo ng asawa. "Kamusta pakiramdam mo?" mahinang tanong. "Mas mabuti na," sagot ni Rowena. "Sabi nila, unti-unti nang humuhupa ang clot. Naging normal na rin ang tibok ng puso ng baby." Pinisil niya ng marahan ang kamay ni Alvin bago ito binitiwan. "Sinabi ni Eduardo na hindi ka nakadalo sa interview para sa scholarship." "Ayos lang po yon," sagot ni Alvin, halatang naiilang. "Hindi po yan ang mahalaga sa ngayon." "Pero mahalaga yan," mariing sagot ni Rowena. "Sabi ni Eduardo, pwede iyong maging daan mo sa kolehiyo sa kinabukasan mo." "May iba pa pong pagkakataon," sagot ni Alvin, ngunit ang paghigpit ng kanyang panga ay hindi nakaligtas sa kanila, isang senyas ng hindi pa tuluyang nawawalang pangarap. Sa ilalim ng matitingkad ngunit malamig na ilaw ng ospital, lalo pang bumata ang itsura ni Alvin. Higit pa kaysa noong nasa eroplano sila, ilang oras lang ang nakalipas. Ang tahimik na kumpiyansa na ipinamalas niya sa gitna ng krisis ay tila hindi tugma sa batang mukhang nakikita ngayon. May bahagyang aninong balbas na nagpapahiwatig ng pagdadalaga. Ngunit sa sandaling ito, para siyang isang bata pa rin. "Dapat ka nang magpahinga," marahang sabi ni Eduardo kay Rowena. "Sabi ng doktor, kailangan mong manatili rito nang hindi bababa sa 2 araw pa. Nagpareserba na ako sa hotel na malapit." Pagkatapos ay lumingon siya kay Alvin. "Ikaw rin, nag-ayos na ang airline ng matutuluyan para sa lahat habang inaayos ang bagong flight schedules. May sariling kwarto ka rin." "Maraming salamat po, sir," sagot ni Alvin. Sa kabila ng pinagdaan ng pagsubok, nanatiling magalang at formal ang kanyang tono. "Kailangan ko lang pong tawagan si Lola. Mag-aalala yon kapag nalaman niyang hindi ako nakarating sa London." Lumabas si Alvin sa pasilyo, hawak ang telepono sa tainga. Sa loob ng silid, nanatili si Eduardo sa tabi ng kanyang asawa, tahimik na nag-iisip. Sa loob lamang ng isang araw, lahat ng akala niyang alam niya tungkol sa mga tao
sa paghusga sa kahalagahan ay dahan-dahang nabago ng isang binatilyo na walang obligasyong tumulong ngunit pinili pa ring manatili. Kakaiba siya, mahina ngunit buo ang sabi ni Rowena, tila binabasa ang iniisip ni Eduardo. Bata pa, pero matatag, kung hindi siya sumakay sa flight na yon, naputol ang kanyang tinig. Hinawakan ni Eduardo ang kanyang kamay. Matulog ka na, hindi ako aalis. Habang ipinikit ni Rowena ang mga mata, tahimik na naupo si Eduardo, hindi iniisip ang mga dolyar o stock market, kundi isang bagay na mas mahirap sukatin, utang na loob. Hindi yung nababayaran ng tseke o donasyon, kundi yung lumalalim sa puso, binabago ang pananaw sa buhay. Sa hallway, nakasandal si Alvin sa malamig na pader habang kausap ang kanyang lola. Pilit niyang pinanatili ang positibong tono. Nakatulong po ako, Lola, sabi niya, pinipilit ang kasayahan sa tinig. Alam ko po ang dapat gawin. Tama ang ginawa mo, anak, sagot ni Marilu Ramos, mahina at paos ang boses. Paulit-ulit ko nang sinasabi sa iyo ang biyaya mo para sa pagtulong sa iba. Alam ko po, Lola, sabi ni Alvin, pilit pinipigilan ang pagluha. Uuwi na rin po ako. Pagkababa ng telepono, napatingin siya at nakita si Eduardo na nakatanaw mula sa pintuan ng silid. Ilang sandali silang nagtitigan, isang binatilyo at isang milyonaryo, magkahiwalay sa lahat ng aspeto ng buhay, maliban sa iisang karanasang pinagtagpo sila. Hindi nila alam na ang magiging pag-uusap kinaumagahan ay magbabago sa buhay nilang pareho. Sumapit ang umaga sa Reykjavik sa ilalim ng malamlam na araw na halos walang init. Buong gabi ay nagbantay si Eduardo sa tabi ni Rowena, nakaupo sa matigas na plastik na upuan, kalahating tulog sa pagitan ng check-ups ng mga nurse at beep ng mga makina. Mas maayos na si Rowena. Unti-unti nang nalulusaw ang bara sa kanyang baga at normal na ang tibok ng puso ng sanggol. May pag-asa ang mga doktor, ngunit kailangan pa rin ng tuloy-tuloy na pag-aalaga hanggang sa manganak. Mukha kang gising buong gabi, biro ni Rowena habang sinusubukang tikman ang hindi pamilyar na agahan. Pumunta ka muna sa hotel, maligo ka, kumain ka ng totoong pagkain, sabi niya. Mas seryoso na ngayon. At Eduardo, hanapin mo si Alvin bago siya umalis. Gusto kong may gawin tayong makabuluhan para sa kanya. Iniligtas niya tayo. Hinalikan siya ni Eduardo sa noo at tumango bago lumabas. Sa mga pasilyo ng ospital, mas abala na ngayon. May mga nurse, mga pasyenteng nililipat at mahihinang usapan sa Ingles at Icelandic. Ilang pasahero mula sa diverted flight ay nagpapagamot rin, ngunit wala ni isa ang kasing seryoso ng naging kalagayan ni Rowena. Sa labas, malamig ang simoy ng hangin. Habang naghihintay ng taxi, nagbuzz ang telepono ni Eduardo. Mga mensahe mula sa kanyang team sa London, tanong tungkol sa awards night, updates sa kalagayan ni Rowena. Ngunit wala na itong bigat sa kanya. Hindi matapos ang huling 24 na oras. Ang hotel na ibinigay ng airline ay simple. Hindi tulad ng mga marangyang lugar na nakasanayan ni Eduardo, ngunit maayos at malinis. Sa pagtawid niya sa lobby, nakita niya si Alvin, mag-isa sa maliit na kafe. Nakatungo ito sa isang tasa ng kape at lumang kwaderno. Lumapit si Eduardo at agad isinara ni Alvin ang kwaderno, biglang naging maayos ang tindig. Mr. Torres, kumusta po si Mrs. Torres? Mas maayos na siya, sagot ni Eduardo, may kaunting ngiti, dahil sa'yo. Tinuro niya ang bakanting upuan sa harap ni Alvin. Pwede ba akong makisalo? Siyempre po, sagot ni Alvin, agad na tumindig ng diretsyo. Magalang pa rin ang kilos, ngunit halatang nagbabantay. Umorder ng kape si Eduardo at matamang tiningnan si Alvin. Sa liwanag ng araw, mas kita ang pagod sa mukha ng binata, ngunit higit pa roon, mas malinaw ang katahimikan ng kanyang lakas. Kupas man ang kanyang damit, tuwid ang kanyang likod. Bit-bit niya ang uri ng dignidad na hindi nabibili.
kundi hinubog ng sakripisyo at pagsusumikap. Naalala ni Eduardo ang kanyang sariling ama, isang lalaking naglilinis ng paaralan sa gabi para makapag-aral at nagturo sa kanya na ang tunay na karakter ay nabubuo sa kahirapan, hindi sa karangyaan. Inaayos na raw ng airline ang mga flight pa uwi, sabi ni Eduardo. Magbibigay sila ng update mamaya. Tahimik na tumango si Alvin, ngunit wala nang sinabi. At ang susunod na mga salita, ang usapan nilang hindi pa nagsisimula, ay siyang magpapabago sa mga buhay nilang dalawa sa paraang hindi nila kailanman inakala. Nag-check po ako kanina, sabi ni Alvin, may biyahe pabalik ng New York bukas ng umaga. Mabuti naman, sagot ni Eduardo habang tinatanggap ang kanyang kape mula sa waitress. Huminga siya ng malalim, inihahanda ang sarili sa sasabihin, isang bagay na bihira niyang sabihin. Alvin, gusto kitang kausapin tungkol sa kabayaran. Parang bato ang salitang bumagsak sa gitna ng lamesa. Agad nagbago ang ekspresyon ni Alvin, naging alerto, depensibo. Napansin agad ito ni Eduardo, mali ang salitang ginamit. Hindi sandali lang, mabilis niyang dagdag. Mali ang pagkakasabi ko, hindi ko sinusubukang bayaran ka. Ang ibig kong sabihin, may isinuko kang mahalaga para sa amin. Gusto kong itama iyon. Wala po kayong utang sa akin, Mr. Torres, sagot ni Alvin, kalmado ngunit may timbang ang tinig. Ginawa ko lang po kung ano ang tama. Dapat lang po yun ng kahit sino sa kalagayan ko. Pero hindi kahit sino ang makakagawa nun, tugon ni Eduardo. At karamihan hindi gagawin. Pinaghirapan mo yung pagkakataong yon at mahalaga yon. Tinitigan ni Alvin ang kanyang tasa ng kape, dahan-dahang iniikot ang daliri sa rim nito. Sabi ng lola ko, dumarating at nawawala ang mga oportunidad. Pero ang paggawa ng tama, hindi pinag-uusapan yon. Tumimo ito kay Eduardo, parang tinig ng kanyang sariling ama ang muling bumalik sa alaala. Ang prinsipyo ng karakter na nabubuo sa tahimik na sakripisyo, hindi sa magagarbong boardroom. Mukhang matalino ang lola mo, ani Eduardo. Gusto ko siyang makilala balang araw. Napakagatlabi si Alvin, bahagyang nabigla. Magugustuhan ka po nun. Lagi niyang sinasabi sa akin, kailangan ko raw makita ang mundo, makihalubilo sa iba't ibang tao. Kaya ka nag-apply sa program sa London? Isa po yon, pero totoo po, mahal ang medical school. Wala po kaming perang ganun, yung scholarship. Magbabago sana ng lahat. Tumango si Eduardo habang unti-unting bumubuo ng desisyong matagal nang lumulutang sa kanyang isipan. Gusto kong tumulong sa'yo, wika niya, seryoso ang tono. Hindi bilang bayad, kundi bilang pagtitiwala sa kung sino ka at kung sino ka pa magiging. Marami na akong nakitang may potensyal. Isa ka sa kanila. Napakurap si Alvin, halatang natamaan, tahimik siyang naupo. Halatang may rumaragasa sa kanyang damdamin. Napakabuti niyo po, Mr. Torres. Pakinggan mo muna ako, dagdag ni Eduardo, bahagyang yumuko. May connection ako sa mga top medical schools. May resources ako. Kaya kong tiyakin na makakapasok ka. Sanay akong mag-invest sa mga tao at naniniwala ako sa kinabukasan mo. Lumingon sa malayo si Alvin, bakas sa mukha ang labanan sa pagitan ng pride at pasasalamat. Pag-isipan mo, malumanay na sabi ni Eduardo. Kausapin mo ang lola mo. Hindi ito charity, Alvin. Ito ay pagkilala. Karapat-dapat ka. Iniusli niya ang business card. May personal number ako sa likod. Ano man ang desisyon mo, gusto kong marinig yon mula sa'yo. Tinanggap ni Alvin ang card. Iniikot ito sa kanyang palad bago ipinasok sa bulsa. Salamat po. Pag-iisipan ko. Pagkatapos ay nagatubili at may bahagyang panginginig sa tinig, dagdag niya. Pero may gusto po sana akong hilingin, hindi po para sa akin, para po sa lola ko. Bahagyang tumango si Eduardo, nakatuon ang atensyon. Tungkol saan? Kailangan niya ng mas maayos na medical care. Hindi po namin kayang bayaran ang mga espesyalistang kailangan niya.
Hanggang Medicaid lang po kami at kadalasan hindi tinatanggap yon. Paulit-ulit po siyang pinapasa sa iba't ibang klinik. Bagaman, kalmado ang tinig ni Alvin, mahigpit ang kapit ng mga kamay niya sa mesa. Kung gusto niyo po talagang tumulong, yun po ang mas mahalaga kaysa anumang scholarship. Nagulat si Eduardo. Inakala niyang ang hihilingin ni Alvin ay para sa sarili niya, tulong sa pag-aaral, rekomendasyon, pinansyal na suporta. Pero ang tinanong niya ay para sa kanyang lola. Walang problema, agad na sagot ni Eduardo. Anumang kailangan niya, doktor, gamutan, ako na ang bahala. Ngunit umiling si Alvin. Hindi lang po ito tungkol sa pera, tungkol po ito sa sistema. Hindi lang po ang lola ko ang apektado. Marami pong matanda, bata, pamilya sa amin na hindi makakuha ng basic na alaga. Pilit gumagawa ng paraan ng klinik namin pero nalulunod na sila. Ang bawat salita ni Alvin ay may lakas at lalim, hindi lang karunungan kundi tunay na pag-unawa. Tahimik na nakinig si Eduardo, talagang nakinig. Hindi na nakakasabay ang mga klinik, patuloy ni Alvin. Pinipili ng mga tao kung gamot o renta ang babayaran. Tinitingnan sila ng sistema bilang numero, hindi bilang tao. Habang nagsasalita si Alvin, may nabago kay Eduardo. Ang award na dapat niyang tanggapin para sa humanitarian work ay biglang naging hungkag, parang pagkilala sa isang donasyong walang tunay na koneksyon. Si Alvin, siya ang tunay na larawan ng paglilingkod. Ano sa tingin mo ang totoong makakabago? Tanong ni Eduardo. Hindi lang para sa lola mo, para sa buong komunidad ninyo? Napatingin si Alvin, halatang nagulat sa tanong. Kung totoo po isang community health center, yung totoo, may mga doktor na galing din sa lugar, may malasakit, may mga programang abot kaya ang gamot, transportasyon para sa matatanda, edukasyon tungkol sa chronic conditions. Hindi band-aid, kundi solusyon. Tahimik siya saglit. Pero malawak na bagay yan. Hindi ko naman po hinihiling lahat yon. Siguro dapat mong hilingin, sagot ni Eduardo, mahina ngunit buong buo. Sa sandaling iyon, sa maliit na kafe sa Reykjavik, ipinunla ang binhi ng tunay na pagbabago. Hindi lamang ito tungkol sa scholarship o sa isang pagkakautang. Ito ay naging usapin ng pananagutan, ng pananampalataya sa kabutihan ng tao at ng pagbibigay ng tinig sa hindi naririnig. At sa pagitan ng isang milyonaryo at isang binatilyong galing Harlem, nabuo ang isang hindi inaasahang pakikipag-alyansa, isa na babago sa kanilang mundo at marahil sa mundo ng marami pa. Malapit nang ilunsad ng foundation ko ang bagong medical center sa Rwanda, sabi ni Eduardo habang hinahalo ang kape. Mahalaga yon, pero hindi ko pa talaga naisip na gumawa ng katulad niyon dito sa New York. Tumingin si Alvin at maingat na pinili ang kanyang mga salita. May pangangailangan din dito, sir. Hindi porket mayaman ang Amerika, lahat ng Amerikano ay may sapat. Ang simpleng katotohanan iyon ay tumama kay Eduardo ng mas malakas kaysa inaasahan. Ilang beses na ba niyang nilipad ang ibabaw ng Harlem papunta sa airport na hindi man lang iniisip ang mga taong nasa ibaba? Ilang milyong dolyar na ba ang naipadala niya sa ibang bansa habang binabaliwala ang mga di pagkakapantay-pantay sa sarili niyang lungsod? Bago siya makasagot, nag-buzz ang kanyang telepono. Mensahe mula sa doktor ni Rowena, kailangan siyang kausapin. Kailangan kong bumalik sa ospital, sabi ni Eduardo tumatayo, pero hindi pa tayo tapos. Ang sinabi mo, mahalaga. Binuksan mo ang mga mata ko. Iniabot niya ang kanyang kamay. Tumayo si Alvin at nakipagkamay. Pwede ka bang dumaan mamaya? Gustong-gusto kang makita ni Rowena bago kami umalis pa uwi. Gusto ko rin po yon, tango ni Alvin. Pakisabi po sa kanya, masaya akong gumiginhawa na siya. Habang lumalabas si Eduardo sa malamig na hangin, puno ng ideya ang kanyang isip. Magpapatuloy ang proyekto sa Rwanda, ngunit marahil hindi kailangang pumili lang sa isa. Maaaring may puwang din para sa bago, dito mismo sa sariling bayan.
hindi kapalit kundi pagpapalawak. Isang pagbabago sa paraan ng paggamit ng kanyang impluensya. Pagdating niya sa silid ni Rowena, nagsimula ng mabuo ang plano. Isang planong maaaring makaapekto hindi lamang kina Alvin at sa kanyang lola, kundi sa buong komunidad. Maaaring pati siya mismo. Habang tumatama ang hapon sa bintana ng ospital, ikinuwento ni Eduardo kay Rowena ang lahat ng sinabi ni Alvin ng umagang iyon. Tahimik siyang nakinig, malambot ang ekspresyon. Hindi man lang siya humiling ng tulong para sa sarili? Gulat na tanong ni Rowena. Hindi talaga, sagot ni Eduardo. Binanggit niya ang lola niya, pero higit pa doon, nakita niya ang mas malaking larawan, yung sistemang sira, yung mga taong naiiwan. Tumigil siya, ninanamnam ang bigat ng katotohanan. Ang mga pagbibigay natin, may layunin, oo, pero laging malayo, laging ligtas. Strategic, dagdag ni Rowena, may makahulugang ngiti. Tumango si Eduardo. Totoo. Ang mga donasyon nila ay palaging nakatali sa image o tax breaks. Pati ang center sa Rwanda nagsimula bilang diskarte hanggang ilagay ni Rowena ang puso niya rito. Gusto kong gumawa ng iba ngayon, sabi ni Eduardo habang hinahawakan ang kamay ni Rowena. Isang bagay na may kabuluhan. Pinaalala sa akin ni Alvin kung ano talaga ang na-miss natin. Pinisil ni Rowena ang kanyang mga daliri. Ikwento mo, ani niya. Ipinaliwanag ni Eduardo ang kanyang bagong ideya, isang community health center sa Harlem bilang pilot ng isang mas malawak na inisyatibo. Kumislap ang mga mata ni Rowena. Ito na yon, sabi niya, hinaplos ang tiyan. Hindi lang para kina Alvin at sa lola niya, para sa atin, para sa anak natin. Tiningnan niya si Eduardo ng tuwid. Gusto kong lumaki ang anak natin na alam kung ano ang tunay na pananagutan, na hindi ito basta pagbigay ng tseke mula sa malayo, kundi pagtindig gamit ang pribilehiyo upang baguhin ang mundo. Isang mahinang katok ang sumira sa sandali. Nasa pintuan si Alvin, nahihiya ngunit nakangiti. May hawak na munting buke mula sa gift shop ng ospital. Naisip ko lang pong magdala ng kahit ano, nahihiyang sabi niya. Sabi po ng lola ko, huwag kang bibisita sa ospital na walang dalang anuman. Nagliwanag ang mukha ni Rowena. Napakaganda nito, salamat. Tinanggap niya ang mga bulaklak habang tumayo si Eduardo. Pinag-uusapan ka lang namin, ani Eduardo, umupo ka. Umupo si Alvin sa tabi ni Rowena, hindi pa rin sigurado kung bakit siya pinatawag muli. Marami akong pinag-isip ngayong umaga dahil sa iyo, sabi ni Eduardo, unti-unting tumataas ang sigla ng boses. At gusto ko sanang itanong sa iyo ang isang bagay. Bahagyang yumuko siya, seryoso. Alvin, anong masasabi mo kung tutulungan mo kami sa isang bagong proyekto, magsimula sa komunidad mo, isang health center na tunay na gumagana para sa mga tao roon, may suporta, may access, isang bagay na pwedeng lumaki. Napakurap si Alvin na bigla. Gusto niyo ng payo ko? Higit pa roon, sabi ni Rowena, nakangiting maluwang. Gusto namin ng pananaw mo, ng pakikipagtulungan mo. Alam mo ang tunay na kailangan ng komunidad mo, hindi ang inaakala naming kailangan nila. Tumingin si Alvin sa mag-asawa. Sa unang pagkakataon, hindi siya inaalok ng limos, kundi ng boses, ng pwesto sa mesa, ng pagkakataong makabuo ng isang bagay na higit sa sarili. Mahinang sagot niya, isang karangalan po. At sa sandaling iyon, ang planong nagsimula bilang isang ideya sa pasilyo ng ospital ay naging isang konkretong misyon. Pinalakas ng di inaasahang koneksyon, isinilang sa taas na 35,000 talampakan at binuo sa paniniwalang ang paggawa ng tama ay hindi nangangailangan ng pagiging perpekto, kundi ng tapang, malasakit at kakayahang makinig. Tahimik na nakaupo si Alvin, pilit iniintindi ang panukalang ibinigay ni Eduardo. Nagbago ang kanyang ekspresyon mula sa pag-aalinlangan sa hindi makapaniwala at sa huli sa isang bagay na mas banayad,
pag-asang may pag-iingat. Bayad na posisyon ito, dagdag ni Eduardo, ramdam ang pag-aalangan ni Alvin, kasabay ng iyong pag-aaral, at may kasamang buong scholarship para sa medical school, hindi bilang limos, kundi bilang investment sa isang taong kayang magbigay ng tunay na pananaw sa mahalagang proyekto. At kumpletong gamutan para sa lola mo, sabay sambit ni Rowena, mahinahon. Anuman ang kailangan niya, mga espesyalista, pinakamahusay na pangangalaga, simula agad. Hindi gumalaw si Alvin, ang kanyang mga kamay mahigpit na magkakabit sa kandungan, ang tanging bakas ng damdaming sumisigaw sa ilalim ng kanyang panatag na mukha. Nang magsalita siya, banayad ang tinig, maingat ngunit mabigat sa damdamin. Bakit? Tanong niya. Hindi niyo naman ako kilala. Naghari ang katahimikan, ang tanong ay simple, tapat. Lumingon si Eduardo kay Rowena bago sumagot. Dahil ang ginawa mo sa eroplano, hindi lang kaalaman sa medisina, isa yung katapangan. Lumapit ka nung mas madali sanang manahimik. Nakita mo ang lampas sa mga inaasahan ng tao. At kumilos ka. Huminga siya ng malalim. Ang mga salitang lumabas ay mula sa isang bahagi ng sarili niyang madalang niyang binubuksan. Ginugol ko ang buhay ko sa mabilisang paghusga sa mga tao. Parte na ng trabaho ko yon. Pero nung lumapit ka sa aisle na yon, nakita ko lang ang isang batang hindi makakatulong. Mali ako. At ang pagkakamaling yon, muntik nang mawala ang lahat sa akin. Hinawakan ni Rowena ang kamay ni Alvin, mainit at puno ng pasasalamat. Nagbago ka sa amin, ani niya. Pinatanong mo sa amin kung sino ba talaga ang gusto naming maging. Anong klasing mundo ang gusto naming paglaki ng anak namin? Hinaplos niya ang kanyang tiyan. Magkakaroon ng lahat ang batang ito, pero gusto naming turuan siya na ang pribilehiyo ay dapat nag-uugnay, hindi naghihiwalay. Tiningnan ni Alvin ang kamay ni Rowena sa katumingin muli sa kanila. Iba na ang kanyang mga mata ngayon, mas bukas, mas nagtitiwala. Sabi ng lola ko, inilalagay ng Diyos ang mga tao sa landas natin dahil may dahilan. Sagot niya, may mahiyaing ngiti. Sabi rin niya, tignan daw ang kabayo ng regalo sa bibig at bilangin ng ngipin. Pero sa palagay ko gagawa siya ng exception ngayon. Nagkatawanan sila, napawi ang tensyon. So, oo na ba yan? Tanong ni Eduardo, may halong kaba. Oo, sagot ni Alvin, ngayon ay nakangiti na, pero may mga kondisyon ako. Ngumiti si Eduardo, tumango, yan ang inaasahan ko. Hindi lang ito pwedeng umiikot sa akin o sa lola ko, matatag na sabi ni Alvin. Dapat may tunay na tinig mula sa komunidad simula pa lang. At hindi ito pwedeng mamatay na lang kapag may bagong kumikinang na dahilan. Sangayon ako, walang alinlangang sagot ni Eduardo. Gagawa tayo ng konkretong plano, kasama ka sa bawat hakbang, pangmatagalang investment, pamumunong mula sa komunidad, malinaw at tapat ang lahat. Nagningning ang mga mata ni Rowena sa pagitan nila. Bahagya siyang gumalaw na pangiwi sa kirot, isang mahinang paalala kung gaano kanipis ang guhit sa pagitan ng buhay at kamatayan. Kung paano maaaring naging iba ang kwento nila kung hindi si Alvin ang sakay ng flight na iyon. May isa pa akong hiling, muling sambit ni Alvin, ngayon ay mahina ang tinig. Yung lola ko, gusto niyang makilala kayo pareho bago ako pumirma ng kahit anong formal. Medyo old school siya. Karangalan yun para sa amin, mabilis na tugon ni Rowena. Pag na-clear na ako para bumiyahe. Tumango si Eduardo. Sa kakatwang paraan, kinabahan siya sa ideya. Ang babaeng ito ang nagpalaki kay Alvin at posibleng makita niya ang totoo sa likod ng makintab na anyo ng isang negosyante. Pero may bahagi sa kanya na nagnanais mapansin sa paraang iyon. Marahil, kailangan niya ring makita ng buo, hindi bilang imahe, kundi bilang tao. Habang ang usapan nila ay naging konkretong plano, Harlem Community Health Initiative, hindi maialis ni Eduardo ang tingin kay Alvin. Sa paraan ng kanyang pagliwanag,
habang binabanggit ang kanyang kapitbahayan. Sa kanyang matalas, tahimik, ngunit matatag na paninindigan, hindi na ito basta proyekto, hindi lang partnership, may mas malaki ng gumagalaw, isang bagay na wala pa silang pangalan pero alam nilang totoo. Kinagabihan, habang naghihiwalay na sila sa hallway ng ospital, naiwan sina Eduardo at Alvin magkatabi. May aaminin ako, bungad ni Eduardo, mababa ang boses. Noong una kang lumapit sa eroplano para tumulong kay Rowena, hindi kita pinagkatiwalaan. Naghusga ako agad, batay sa itsura ko, dugtong ni Alvin. Kalmado ang tinig, hindi galit kundi totoo. Paumanhin, ani Eduardo. Hindi sapat ang mga salita, pero tapat ang damdamin. Tinitigan siya ni Alvin sandali. Sabi ng lola ko, ang kamangmangan ay naitutuwid basta may kagustuhang matuto. Ani niya, may maliit na ngiti. Ang simpleng biyayang iyon ay tumama kay Eduardo. Nilapit niya ang kamay para makipagkamay, ngunit sa halip niyakap niya si Alvin. Maikli, medyo awkward, pero totoo. Salamat, bulong ni Eduardo. Hindi lang para kay Rowena at sa baby, kundi sa pagbubukas ng mga mata ko. Tumango si Alvin, basa rin ang mga mata. Kita tayo bukas, Mr. Torres. Habang pinapanood siya ni Eduardo na lumalakad papalayo sa pasilyo, dama niya ang isang uri ng katiyakan na bihirang maramdaman sa labas ng mga boardroom. Ang biyahe na iyon, ang mga nangyari sa 35,000 talampakan. Hindi katapusan, kundi simula ng isang bagay na mas malaki. Ang makintab na Bentley ay dahan-dahang umusad sa makikitid na kalsada ng Harlem. Sumasalamin ang mamahaling pintura nito sa mga matang mapanuring nakatitig, mga mata ng mga taong hindi sanay sa ganitong uri ng karangyaan sa kanilang komunidad. Sa likod ng sasakyan, nakaupo si Rowena sa tabi ni Eduardo. Ngayon ay halatang-halata na ang kanyang baby bump. Ang mga pangyayari sa Iceland ay tila panaginip na lang. Ngunit ang pang-araw-araw na injections ng blood thinners ay paalala kung gaano katotoo ang lahat ng iyon. Ninenervyos ka ba? Tanong ni Rowena. Napansin ng kanyang asawa na paulit-ulit inaayos ang cufflinks, isang bihirang eksena. Si Eduardo na kayang magsara ng multibilyong dolyar na kasunduan ng walang pagkurap ay ngumiti ng nahihiya. Medyo gusto kong magpakita ng magandang impresyon. Pinisil ni Rowena ang kanyang kamay. Ikaw lang ang dapat nilang makilala. Yung tunay na ikaw, hindi yung CEO na makintab ang imahe. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang gusaling luma at may basag-basag na brick. Isang kupas na karatula sa may pasukan ang nagsasabing elevator out of order. Tinitigan ito ni Eduardo, tahimik na ikinukumpara sa kanilang penthouse sa 5th Avenue. Ang agwat ay halos hindi masukat. Naghihintay sa pasukan si Alvin, suot ang kupas na sweatshirt ng Howard University, nakangiting masaya. Mas kampante, mas totoo. Welcome sa aming barangay, bati niya habang tinutulungan si Rowena bumaba. Nagluto si Lola buong araw, sapat para sa kalahating kalsada. Habang umaakyat sila sa 5 palapag ng hagdan, iginiit ni Eduardo na siya ang magbitbit ng 2 malalaking gift basket. Mas nararamdaman niya ngayon ang bigat ng mundong ginagalawan ni Alvin. Matagal nang sira ang elevator, mahinang sabi ni Alvin. Halos 3 linggo na siyang hindi nakalalabas. Mabigat ang oxygen tank niya at ako naman ay nasa trabaho at pag-aaral. Tahimik na isinulat ni Eduardo ito sa isip. Ang Harlem Community Health Initiative ay kailangang sumaklaw sa mga ganitong bagay. Anong silbi ng pinakamagagaling na doktor kung nakakulong sa taas ang mga pasyente? Pagdating nila sa pinakataas, bumukas ang pinto ng apartment. Sumalubong ang amoy ng lutong bahay at maanghang na pampalasa. Nakahawak sa walker si Marilu Ramos. Matalim ngunit nagniningning ang mga mata sa pagmamalaki at pagsusuri. Kayo pala ang mga tao sa eroplano, sabi niya, paos ngunit matatag. Tuloy na kayo, hindi ito museo para titigan nyo lang.
Ngumiti si Rowena, agad na nabighani. Lumapit si Eduardo na may tahimik na paggalang. Pagpasok nila, sinalubong sila ng isang tahanang puno ng alaala, mga litrato, diploma, lumang libro, mga rolyo ng tela. Mainit ang paligid, hindi sa temperatura kundi sa resiliency at pagmamahalan. Punong-puno ang hapag, collard greens, cornbread, baked macaroni, candied yams. Gaya ng sabi ni Alvin, parang para sa buong kanto. Umasa kayong gutom kayo, ani Marilu. Walang malitang kainan dito. Mrs. Ramos, isang karangalan po, ani Eduardo. Habang kumakain, ang formalidad ay unti-unting nawala. Naging higit pa ito sa isang hapunan, isang pagtatahi ng dalawang magkaibang mundo na di sana nagtagpo kundi dahil sa sandali sa langit. Habang kumakain ng dessert, napunta ang usapan sa hinaharap. Ikinuwento ni Alvin ang plano nilang bagong health model, nakaugat sa equity, access at dignity. Tahimik na nakikinig si Marilu, paminsan-minsan ay tumatango, paminsan-minsan ay nagtatanong ng matutulis na tanong na mas pinapawisan si Eduardo kaysa sa mga investor meeting. Pinalaki ko siyang may boses, ani Marilu, taas no, pero tinuruan ko rin siyang makinig. Balak mo rin bang gawin yon? Opo, sagot ni Eduardo, walang pag-aalinlangan. Bago sila umalis, hinawakan ni Marilu ang kamay ni Eduardo. Tama ang pangakong binitiwan mo, hiho, pero tiyakin mong hindi yan mawawala kapag nawala na ang ingay ng balita. Hindi mawawala, sagot niya at buong puso niya itong ibig sabihin. Habang papunta sa kotse, tumabi si Alvin kay Eduardo. May isa pa akong gustong sabihin, ani Alvin, nakabulsa ang mga kamay. Noong nasa eroplano tayo, nakita ko sa mga mata mong hindi mo ako pinagkatiwalaan. Ayos lang yon, sanay na ako. Mali ako, sagot ni Eduardo diretsahan, at humihingi ako ng tawad. Tumango si Alvin. Sabi ng lola ko, hindi naman masama ang kamangmangan, basta handang matuto ang tao. Nagmano si Eduardo, ngunit sa halip na simpleng handshake, yakap ang isinukli. May kaunting awkwardness, ngunit totoo. Salamat, ani Eduardo, hindi lang para kay Rowena at sa baby, kundi para sa pagbubukas ng mga mata ko. Kita tayo bukas, Mr. Torres. Habang pinapanood niya si Alvin palayo sa pasilyo ng ospital, ramdam ni Eduardo ang isang tiyak na damdamin. Hindi ito pagtatapos, ito ang simula ng isang pamanang higit pa sa kayamanan. Tinitigan ni Eduardo si Marilu Ramos ng diretsyo sa mga mata. Hindi lang po ang asawa't anak ko ang iniligtas ng apo niyo, sabi niya. Pina-question niya sa akin ang mga bagay na hindi ko kailanman naisip tanungin. Matagal siyang tinitigan ni Marilu. Mataimtim, hindi mabasa ang ekspresyon, ngunit sa hindi inaasahang sandali, tumawa siya, isang malalim, mainit na tawa na nagbura sa kanyang matapang na anyo at pinalitan ng malugod na pagtanggap. Aba, sa wakas, may katapat na katapatan, pwede kong trabahuhin yan. Lumingon siya kay Alvin at ngumiti. Mukhang hindi ganun ka-hopeless ang isang to gaya ng ibang mayayaman. Baka matuto pa nga. Napawi ang tensyon sa silid. Ang ngiti ni Alvin ay sinundan ni Rowena, kapwa halatang nakahinga. Ramdam ni Eduardo na nakapasa siya sa isang pagsusulit, isang hindi niya namalayang sinimulan. Umabante si Marilu, seryoso ang anyo. Pero bago tayo kumain, gusto ko ng mga sagot. Walang corporate speech, plain English. Ano ang plano nyo talaga? Kailan sisimulan? At paano nyo titiyakin na hindi yan mawawala kapag may mas bagong proyektong kuminang? Sa sumunod na oras, habang nakaupo sa isang maliit na hapag na puno ng pagkain, ipinaliwanag ni Eduardo ang plano para sa Harlem Community Health Initiative. Mayroong door-to-door outreach, transportasyon para sa matatanda at may kapansanan, renovated clinics na may culturally competent staff, tulong sa gamot, at mga programang pangprebensyon na pangmatagalan. Matitindi ang tanong ni Marilu. Isa-isang binura ang mga pa-cute na pangako. Hindi ito tungkol sa press release. Ito'y tungkol sa totoong timeline, malinaw na commitment,
at pananagutan. At anong papel ni Alvin dito? Tanong ni Marilu habang siniservan si Rowena ng pangalawang hiwa ng sweet potato pie. Kung anong gusto niya, sagot ni Eduardo. Ang pananaw niya ang bumuo sa proyektong ito. Inalok namin siya ng bayad na advisory role na hindi makakagulo sa pag-aaral at may kasamang full scholarship sa medical school. At ang kapalit? Singkit ang mata ni Marilu. Laging may kapalit. Walang kapalit, sagot ni Rowena, mahinahon ngunit matatag. Ang ginawa ni Alvin para sa amin, walang halagang pwedeng tumumbas. Hindi ito gantimpala. Isa itong pagkilala sa isang natatanging tao na madalas ay hindi pinapansin ng sistema. Alam naming masyadong mabilis lumampas ang lipunan sa mga kabataang kagaya ng apo mo. Bumaling si Marilu kay Alvin. O anak, sila ba yung mga tao sa eroplano? Pinagkakatiwalaan mo ba sila? Tahimik si Alvin saglit bago tumango. Oo, Lola, sa tingin ko totoo sila. At kung hindi, alam kong ikaw ang bantay nila. Tumawa na naman si Marilu. Yan ang totoo. Ngunit agad siyang naging seryoso. Ang apo ko hindi lang matalino, mabuti siyang tao, yung klase ng kabutihang kulang sa mundo. Ano man ang binabalak ninyo, siguraduhin yung karapat dapat yon sa kanya. Walang pag-aalinlangang sumagot si Eduardo. Oo, ma'am. Kaya siya ang tutulong magpatakbo nito mula umpisa. Hindi ito proyekto ng mayayamang tagalabas. Komunidad ang magdadala nito, bawat hakbang. Ngayon, dagdag ni Marilu, pag-usapan natin yung magaling mong doktor na darating sa susunod na linggo para sa baga ko. Sabi ni Alvin, isa raw sa mga pinakamagaling mo. Habang lumilipat ang usapan sa kanyang gamutan, nilingon ni Eduardo ang paligid, ang maliit ngunit malinis na tahanan. Puno ng larawan, maayos na gamot, at mga lumang textbook sa tabi ng maayos na kama. Ang kwarto ay sumisigaw ng dignidad at sakripisyo, lahat upang manatili sa tamang landas, si Alvin. Habang pinapasyal sila ni Alvin sa kapitbahayan, iba na ang tingin ni Eduardo. Napansin niya ang klinik na hindi makasabay sa pangangailangan. Botikang may kulang-kulang na paninda, tindahang napakamahal na tinuturing grocery. Hindi na ito teorya, ito na ang katotohanan. Sa isang masikip na kanto, binati ni Alvin ang mga kapitbahay sa pangalan. Ipinakilala si Eduardo at Rowena ng simple. Mga kaibigan ko sila, may tinatrabaho kaming proyekto. Pinanood siya ni Eduardo at napaisip, ilang kabataan kaya ang hindi kailanman nagkaroon ng pagkakataong mapansin? Ilang lola tulad ni Marilu ang patuloy na lumalaban sa mga sistemang hindi nila nilikha. Bago sila umalis, tinulungan ni Alvin si Rowena pababa ng hagdan. Si Marilu tinawag si Eduardo sa gilid, mahina ngunit tuwiran ang tinig. Kanina pa kita pinagmamasdan, ani niya, kung paano ka tumingin, kung paano ka makinig. Hindi sumagot si Eduardo, hindi niya alam kung papuri ba ito o pasaring. Iniligtas ng apo ko ang asawa mo dahil napilitan siyang matuto ng mga bagay na hindi pa dapat pinapasan ng isang batang lalaki. Walang espasyo para sa pagiging inosente sa buhay niya. Tinitigan siya ni Marilu. Kapag tinulungan kanya sa proyektong ito, siguraduhin mong talagang natututo ka sa kanya, hindi para lang magmukhang makatao ang pagkayaman mo. Masakit pakinggan, ngunit tinanggap ito ni Eduardo ng buong puso. Opo, Mrs. Ramos, sagot niya, pangako. Lumambot ang anyo ni Marilu, tinapik ang kanyang braso, magaling. Ngayon, alagaan mo na ang asawa't anak mo, sabi ni Marilu Ramos. May ngiti at tinig na matatag gaya ng dati. At sabihin mo kay Rowena, inaasahan kong babalik siya rito para sa pangalawang slice ng pie kapag dumating na ang munting anghel na yon. Habang dahan-dahang lumalayo ang Bentley, sina Alvin at Marilu ay nakatayo sa hagdan ng kanilang apartment, nakangiting kumakaway. Sa likuran ng sasakyan, marahang inabot ni Eduardo ang kamay ni Rowena.
Napansin ni Rowena ang tahimik na pagbabago sa mukha ng asawa. "Anong iniisip mo?" tanong niya. "Iniisip ko kung gaano tayo kalapit sa hindi pagkikita sa kanila," sagot ni Eduardo. "Kung hindi ka nagkasakit, kung wala si Alvin sa flight na yon, kung hindi ko pinili na makinig, baka nanatili lang na magkalapit ang mga mundo natin pero hindi kailanman nagtagpo." Tumango si Rowena, sinisipsip ang lalim ng kahulugan. "At ilang Alvin pa kaya ang nasa labas?" Mahina niyang tanong. "Ilang Marilu pa ang hindi natin kailanman makikilala?" Habang umuusad ang kotse sa Harlem, papalapit sa di nakikitang hangganan na naghihiwalay dito sa kumikislap na Manhattan, muling nagsalita si Eduardo. Hindi lang medical care ang hiniling ni Alvin, hiniling niya ang dignidad para sa lola niya, para sa sarili niya, para sa buong komunidad. At kung hindi dahil sa krisis na yon, malamang hindi ko man lang yon nakita. Pinisil ni Rowena ang kanyang kamay. "Siguraduhin nating nakikita yan sa buong inisyatibo. Hindi lang pera, tunay na pakikipagkapwa. Hindi lang para kina Alvin at Marilu, kundi para sa lahat ng kanilang kinakatawan." Pagliko ng kotse sa Fifth Avenue, lalong tumalim ang kaibahan ng mga gusaling luma sa Harlem at mga tore ng Manhattan. Ngunit sa unang pagkakataon, hindi lang kaibahan ang nakita ni Eduardo, kundi koneksyon. At naalala niya ang sandali sa 35,000 talampakan kung kailan nagsimula ang lahat. Nagbukas ang pintuan ng bagong Harlem Community Health Initiative sa dating gusaling na pabayaan, ngayoy kumikislap sa bagong pag-asa. Sa labas, sumasayaw ang mga dahon ng taglagas. Sa loob, may mas malalim na bagay na tumitibok tiwala. Sa ilalim ng formal na plaka, isang linyang nakaukit sa eleganteng sulat kamay. "The Lord puts knowledge where it's needed." Marilu Ramos. Ngunit higit pa ito sa isang gusali. Ito ay tungkol sa mga taong naninirahan sa loob nito. Mga residenteng makakakita ng mga doktor na kahawig nila, mga nurse na marunong sa kanilang wika, mga sistema na nagtatanong, "Ano ang kailangan nyo? Hindi, ito lang ang pwede nyo." At sa isang munting opisina, sa sulok, puno ng textbook at isang framed acceptance letter mula sa Columbia Pre-Med Program, si Alvin Ramos ay naglilingkod tuwing hapon, tulay sa pagitan ng mga profesional sa kalusugan at ng kanyang komunidad. Hindi na lang siya promising student, siya na ay boses, leader, katuwang. Sa kabilang dulo ng lungsod, sa isang pribadong ospital, hawak ni Rowena ang isang maliit na sanggol. Ang kanilang anak, Marilo Rose Torres, ipinangalan sa dalawang babaeng malakas, matatag at mahalaga sa mundong ginagalawan niya kahit hindi pa siya isinisilang. Katabi niya si Eduardo, si Marilu at si Alvin. Dinala ng kanilang pribadong sasakyan sina Marilu at Alvin para makilala ang bagong buhay na isinilang mula sa pagkakaugnay nila. "Malakas ang baga," sabi ni Marilu, habang umiiyak ang sanggol. "Malakas na agad." Tulad ng ninong niya, dagdag ni Rowena, tumango kay Alvin, na halatang honored ngunit natataranta. Hawak ni Marilu ang bata na parang wala siyang sakit, marahang humuhuni ng lullaby, isang awit na tanging lola lamang ang nakakaalam. Yumuko si Alvin at nakinig habang may ibinulong si Marilu sa tenga ng sanggol. Tahimik na tumayo si Eduardo, pinagmamasdan ang eksena, ang kanyang asawa, ang kanyang anak, ang batang nagligtas sa kanila, at ang matandang babaeng nagturo sa batang iyon kung paano magmahal at magsakripisyo. Wala ito sa dating buhay na nakasanayan niya, pero ito ang pinakatotoong naranasan niya. Hindi lang iniligtas ng biyahe ang kanyang pamilya, binigyan siya nito ng pagkakataong maging taong sinasabi niyang gusto niyang maging. Hindi kailanman humiling si Alvin ng papuri, pera o pabor. Ang hiningi niya ay mas makapangyarihan, maging nakita at makita rin ng lola niya at ang komunidad nila at lahat ng kagaya nila. At sa huli ang payak at makapangyarihang hiling na iyon
ang nagpaiyak kay Eduardo. Hindi dahil nasaktan siya, kundi dahil nabuksan siya, nabigyan siya ng mas malalim na kamalayan, kababaang loob at pag-asa. Ito ay isang kwento ng koneksyon, katapangan at pagbabago. Kung naantig ka, mangyaring mag-subscribe sa aming channel. Ibahagi ang kwentong ito sa isang taong nangangailangan ng inspirasyon at sabihin sa comments kung anong bahagi ang tumimo sa iyong puso. Ang iyong suporta ang tumutulong sa amin ipagpatuloy ang paghahatid ng totoong kwento na bumubuo ng tulay, isang makataong sandali sa bawat pagkakataon hanggang sa susunod na kwento.